Sinasabi, dyan daw po sa Midas Hotel, October 26, aba, sa pagitan po ng alas 10 ng gabi, May oras pa. oo, hanggang alas 12 ng hating gabi, aba, binibriefing daw ho ni dating Senador Sonny Trillanes, ito pong si Colonel Ruina Garma, Kong. October 26 at saka 27, Midas Hotel, pagitan po ng alas Magkasunod na 10. araw. Yes po, alas 10 ng gabi hanggang Parehong oras, gano'n? mga ganun daw po, nasa pagitan ng ganung oras, Kong. Ang Midas Hotel, pag-aari ni Congressman Si Aldigat, Saldico. yun, tama, o nga. Sabi pala may-ari niyan. Lagyan lang natin ng timeline para maintindihan natin mga babayan. Oo. Una, sinabi natin, nakita si Trillanes doon mismo sa Quadcom, di ba? Sa mga unang hearing, di ba? Mga chairman's office. Oo. Dito pumutok yun eh. Yun na nga po, Kong. Oh, anong naging batayan nyo? Yun nga, mabuti nga, nabuksan natin ito eh. Ayun na nga. Kasi doon sa una ko, hindi ka naman makakalagpas sa una, CCTV ng Congress. Oo. May mga tao makakakita sa'yo. Kaya kahit idinename niya noon yan, Paano nyo nakuha yung Ano nyo naman tayo, CCTV? Kong? meron kami May mga, Siyempre naman. may mga kaibigan tayo dyan sa Talagang mga... may connection pala kayo. May Ano? intelligence tayo eh. Oh, so, base sa CCTV, Oo. ano yung napatunayan doon? Mukhang siya ang nagbibigay ng mga command. Ganito, ganyan. Saka ang balita ko, Kong, totoo ba? Ewan ko kung mayroon na ata nagmumove ngayon, ang PMA alumni ay parang balak siyang paalisin si Trillanes. Meron ata silang grupo, yung mga general, na mga nagsipagtapos ng PMA, parang gusto siyang i-expel sa Philippine Military Academy alumni. Bahala sila dyan. Yun, hindi natin alam kung tutuloy nila yan. Sana mangyari nga, ano? Sana, hindi ko lang alam. Sabi nyo, pagiging bastos. Oo. Masakit yan. Oh, ikaw naman ang gumawa ng No. Yung kabastusan naman. Oh, sino naman yun? Ako, sino nga bang masiturin nating medyo may kabastusan doon? Ikaw na, Son, baka may maalala ka. Parang yung, siyempre, alimbawa, may matanda, di ba? Kausap mo matanda, dapat medyo magalang lang ka, di ba? Oo. So marami doon sila eh. Kausap nila si dating Pangulong Duterte. Pero hindi dapat, di ba? Bilang una, dating Pangulo, at meron ding katandaan siya, dapat magalang mong kakausapin. Sino nga? Ang nakita kong isa doon na hindi gumalang sa matanda at sa dating Pangulo, si dating Senador Antonio Trillanes. Sa halip niya, inasarpe, Oo no? nga. Pinrubog pa nga dating Pangulo. Oo. Tsaka Wala. yung paraan ng pagtatanong niya. Wala ka na, sabi niya. Oo. Wala ka na. Ano? Oh, Sani. Pinapagalit eh. Huwag, Sani. Huwag kang mag-ate rito ng ganyan. You do not provoke. Oo. O ano ngayon? Sabi mo, wala ka na. Sabi niya doon. Oh. Ito yung dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Oo. Kaya nga Nasa po. batas. Oo. Na kapag ka naging dating Pangulo, yung kaukulang paggalang, hindi mawawala. Totoo. Kaya may gwardiya yung dating presidente. Oo. May mga, Diba? may mga PSG. At saka ang balita ko, Kong, totoo ba? Ewan ko kung mayroon na ata nagmumove ngayon, ang PMA alumni ay parang balak siyang paalisin si Trillanes. Meron Ano ba ata yan? silang grupo, yung mga general, na mga nagsipagtapos ng PMA, ay parang gusto siyang i-expel sa Philippine Military Academy alumni. Oh, bahala sila dyan. Yun, hindi natin alam kung tutuloy nila yan. Sana mangyari nga, ano ha? Sana, hindi ko lang alam. Speaking of Trillanes pala, kung may singit ko lang ha, totoo kaya itong nabalitaan natin? Di ba kasi pilit po na tumatanggi itong si dating Senador Sonny Trillanes na hindi siya nakikialam sa mga iniimbitahan dyan po sa Quadcom, Kong. Meron pong nakapagpadala sa atin ng impormasyon. Totoo ba ito na parang meron hong bahid ng katotohanan, October 26, dyan po sa Midas Hotel, Kong. Ang Midas Hotel, pag-aari ni Congressman si Aldigat. Saldico. Yun, tama. Oo Sabi nga. pala may-ari niyan. Oo, dating partner sila dyan nila, Kong Albit. Ngayon ay... Partner niya dati dating Senador Manny Pacquiao. Ganun mo ba? At saka yung aking classmate sa Harvard, Oo. si Mayor Albi Benitez. Opo, oo. Pero
parang nagkahiwa-hiwalay na. Ang may-ari na lang si Sabi na ng tama, Congressman Saldico na siya yung ating chairman ng Appropriations Committee. Opo. May nakapagpadala sa atin ng impormasyon eh. Pero teka muna, bago mo ituloy yan. Oo. Lagyan lang natin ng timeline para maintindihan natin mga babayan. Oo. Una, sinabi natin, nakita si Trillanes doon mismo sa Quadcom, di ba? Sa yung mga unang hearing, di ba? mga chairman's office. Oo. Oo. Nakita ko yun doon sa program ninyo eh. Ayun nga. Opo. Oo. Nasa Guam ako noon eh. Ganun ho ba? Natatawa ko. Oo. Biglang tumapang itong mga bata ko ha. Ano kaya nakain? Ang una kong naisip, ano kaya ang nakain nila? Ay, tama kayo. Pagkatas, iniba ko yung sarili ko. Baka wala silang makain. Nakain. Yun na nga po. Alin kaya sa dalawa? Pero yun, bibiruin ko sana kayo. Di ba nung pag-uwi ko, tinext kita kagad? Yes. Diyan, bakit bigla kayong tumapang? Ganun pala kung pag wala nakain, nag-hallucinate. Nag-hallucinate ko. Kasi ang sabi nila sa atin noon, nako yan katang isip nyo lang yan, di yan totoo. Hallucination nyo lang na si Trillanes na nakikialam dyan sa Quadcom. Oo. Kaya lang Dito pumutok yun eh. Yun na nga po ko. Oh, anong naging batayan nyo? Yun nga, mabuti nga, nabuksan natin ito eh. Ayun na nga. Kasi dun sa mukhang- una ko, hindi ka naman makakalagpas sa una, CCTV ng Congress. Oo. May mga tao makakakita sa'yo. Kahit idinenay niya noon yan. Paano nyo nakuha yung Alam niyo naman tayo ko. CCTV? Meron kami May mga, siyempre naman. may mga kaibigan tayo dyan sa Talagang may mga... connection pala kayo. May no? intelligence tayo eh. Oh, so, base sa CCTV, Oo. ano yung napatunayan doon? Mukhang siya ang nagbibigay ng mga command. Oo. Ganito, ganyan, Hindi, ganyan. sa CCTV, ano yung nakita doon? Ikwento ninyo Na, para di umano'y pinupulong ni ano di umano, nakita na nga eh. Ano ginagawa niya at nasaan siya, anong oras, anong araw, yung mga ganun. Hindi muna namin sasagutin kong yan, ha? Dahil yan eh, sensitibo. Baka mapahamak yung ating ano eh. Pero, nung pumunta si Pangulong Duterte, parang inamin na niya dyan, di ba? Oo. Kasi personal napilitan siyang pumunta. Oo. Di ba? At sabi dati, hindi siya nakikialam kasi yung pag-uusapan niya, ICC palaan niya. Yun nga. Ngayon, inamin pala talaga siyang may koneksyon. Nung natanong siya, di ba? Oo, may Ito connection. bago. Ito naman. Ay, ang pasabog mo ngayon. Oo. Dahil sa tayo nag-hallucinate. Sabi nga ni Executive Secretary, hallucination nyo lamang yan. Siguro nga, nag-hallucinate siguro. Kasi ang sinasabi, dyan daw po sa Midas Hotel, October 26, sa pagitan po ng alas 10 ng gabi, May oras pa. hanggang alas 12 ng hating gabi, binibriefing daw ho ni dating Senador Sani Trillanes, ito pong si Colonel Ruina Garma, Kong. Wala ba kayong CCTV na ipakikita na yung araw na yun, pumasok yung dalawang katauhan na yun sa Midas Hotel? Yun ang... Para mapagtibay natin. Yun ang- Mahirap yung nag-aakusa tayo, pero baka naman hindi. Baka nga po hindi. Ako naman siguro kung nagsabi ko, baka nag-hallucinate lang siguro. Yun makapagbigay sa atin ng impormasyon. At nung sumunod na araw, meron pa siyang isang binibriefing daw eh. Na isang Hindi, huwag natin witness. sabihin na nag-hallucinate yung ano. Ako po. Ako Kayo lang pero yung baka naman kumpleto sa pagkain yun. Ay, baka nga po, yun Kaya nagbalita baka sa atin tama ng impormasyon. Baka totoo yung sinabi niya sa'yo. Yun nga po. Hindi ko na, sa next time ko na babagitin kung sino yung pangalawang kanyang binibriefing. So, dalawang tao yung nabigay ng impormasyon. October 26 at saka 27, Midas Hotel, pagitan po ng alas Magkasunod 10. na araw. Yes po, alas 10 ng gabi hanggang... Parehong oras, gano'n? Mga ganun daw po, nasa pagitan ng ganung oras kong. Siguro itatanong nila, ano namang masama? Bagay, wala nga siguro namang masama yan. No? Kung binibriefing na naman pala niya. Kung sino man na binibriefing niya doon. Sino nagsabing anong masama? Kasi yun yung tanong ng Yun ang ilang malimit vlogger sa atin na mga no? vlogger. Ano namang masama kung nagtuturo si Trillanes? Oo. Ano namang masama kung... Nandun siya sa hearing. Sa hearing na yun. Hindi naman umaten doon, di ba? Lahat naman na niya, welcome doon. Ako nga niya, nandun din ako. Hindi lang ako nakikialam sa Hindi, noong hearing. October 27, 28 ba yan sinasabi? 26-27, Kong. Kailan ba nakakulong yung Garma? Kaya ba siya na... Pakicheck nga sa avatar. Kasi kung nakakulong siya, ibig sabihin, pinayagan siya ng leadership ng House of Representatives. May problema yon, di ba? Oo nga, no, kasi nakakontempt Tingnan nyo doon sa muna kung anong araw na nakakulong, nakontempt siya eh. Oo. Kasama yung isang pulis na nakontempt. Opo. Matagal yung araw na yon kasi meron silang rekomendasyon na hindi 10 days, kung hindi kanya hanggang sa matapos yung pagdinig. Kaya alam ko, baka sakop ng araw na nakakulong siya,
At kung totoo na at kung merong nag-confirm na mapunta siya ron, Oo. so pinayagan siya. Paano siya mangyayari yun? Nasa mula- pag-iingat ka Oo nga, no? ng House of Representatives, pagkatapos kinausap ka ng dating senador. Mula sa Quezon City, napunta ng Pasay. Kasi ang Midas ay nasa Pasay kong eh. Oo. Di ba? Ay, napakabigat ng implikasyon yan. Oo. Makikita mo na dyan ang sari-saring mga espekulasyon dyan. Oo. Ano naman ang kinalaman ng isang dating senador sa gawain ng Quadcom? Oo. Lalong-lalo na kung nakapiit yan, nakadetain. Opo. Siyempre, under the control ng House of Representatives. Bakit? Ano naman ang business niya para kausapin siya? Yun nga lang lagi tinatanong. Ano naman yung masama kung kausapin ng Trillanes yan? So Napakasama. May masama pa lang Sapagkat- implikasyon yun, Kong. Sapagkat walang negosyo si Trillanes. Oho. Hindi siya parte ng Quadcom. Oh. Lalong-lalo na, si Trillanes, alam naman natin at umamin naman siya, isa siya sa kinasusuklaman ng dating Pangulo. Oho. At siya rin naman, suklam na suklam din sa ating Pangulo. Totoo. Isa siya doon sa mga bastos. Bakit ka mo? Oo. Balikan natin sinabi yung niya, usap yan. Duterte ka niya, di ba? Oo. Ikaw ba naman sabihan kita ng Subarjaga? Ay, medyo offending Medyo talaga. magdaramdam Oo, ka oo. naman. Dating Pangulo po ito eh. Oo. Meron pang isang bastos doon, yung Arlene Brosas. Duterte, sabi niya rin. Oo. Mr. Chair, sinabi po ni Duterte, Tsaka yung Franz Castro po, ngayon yung tawagin presidente. hindi, siya medyo ano ko pa rin, ganun ba? Yung dalawang nakita ko na diretso. Oho. Mr. Chair, dito po, sinabi ni Duterte, mga ganun eh. Oo. Mundi 4-5 beses, ganun din yung Trillanes. Dito makikita mo ang kabastusan ng isang Pilipino. Oo. Kailangan ilitaw natin. Oo, yun na nga. Para sa ganun makita natin, evaluate natin. Ano ba yung Quadcom? Sapagkat yung buong pangyayari, pati katangian ng mga tao na bumubuo ng Quadcom at lahat ng miyembro nito na kinakailangan linawin natin sa liwanag ng mga pangyayari. Anong klase ba Oo. ang ipinakitang nilang mga katangian?